Are you out of your mind? Alam kong hindi ako ang ama ng anak mo. Inaangkin mo lang sa akin yan para may maging amang anak mo. Pero pasensya na, hindi ako tanga para mapaniwala mo. Kaya huwag ka nang magpakita sa akin kung ayaw mong ako mismo ang gumawa na masama sa anak mo diyan sa sinapupunan mo. Banta ni Hector kay Selena. Agad na sumampal si Selena kay Hector matapos marinig ang sinabi nito. Paano mo ako nagagawang pagbintangan ng ganyan? Alam mong ikaw lang ang unang lalaking kumuha sa virginity ko. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo to anak. Gusto mo bang ako na lang ang umangkin sa kanya? Dahil may iba kang nabuntis. Anong klaseng ama ka? Wala kang kwenta. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang ang tatandaan mo, Hector, hindi ako tanga para bumalik pa sa'yo. Kung dumating ang araw na magkita tayong muli, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang pagkikita nating iyon. At simula ngayon, kalimutan mo na ang nakilala mong Selena, dahil kalilimutan ko rin na may Hector akong nakilala. Gigil na sabi ni Selena habang iniwan siya. Ano ang hayop na yon? Nakapagbanta pa siya matapos kang buntisin. Pareho kayong nasarapan, tapos ngayon ako na lang ang aako sa obligasyon na dapat ay kayong dalawa magkasama. Galit na tanong ni Julian habang nakatingin kay Selena. Alam mong hindi ko ugali ang maghabol sa isang lalaki, Julian. Kung ayaw niya sa akin at sa anak ko, wala akong pakialam. Bubuhayin ko ang anak ko, at kung dumating ang araw na magkita kaming muli, sisiguraduhin kong ni isang buhok ng anak ko, hindi niya mahahawakan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, sagot ni Selena. Uwi ako sa amin sa probinsya. Ano, gusto mo bang sumama? Sige. Pero okay lang ba sa magulang mo? Naman. Mabait naman sila mama papa, kaya huwag kang mag-alala. Para doon ka na rin manganak. Ayoko naman na iwan ka rito. Sa akin ka pa naman iniwan ni Tita Dios nang mawala siya. Salamat, Chris, ha. Hayaan mo. Magtatrabaho naman ako, kahit hindi pa malaki ang tiyan ko. May ipon na ako, pero mas gusto kong madagdagan pa yon. Lalo na ngayon na may laman na itong tiyan ko. Patawagan ko sila mama tapa, para makapaghanda na sila. Tumango si Selena sa kaibigan, habang siya'y nanghihinang umupo sa sofa. Mabilis na dumaan ang mga araw. Nasa probinsya na sila Selena, at malugod siyang tinanggap na magulang ng kaibigan. Kahit nandito ka lang sa bahay, huwag ka ring masyadong gumalaw, iha. Hindi lahat ng ipinagbubuntis ay malakas ang kapit. Kaya habang maaga pa, mag-ingat ka na sa bawat galaw mo. Paalala ng ina ni Julian kay Selena. Maraming salamat to sa paalala, tita. Hindi ko nga alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan nyo sa akin. Huwag mong isipin ang bayad, iha. Alam kong kailangan mo ng karamay at kalinga. Kaya nandito lang kami. Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin kung ano man ang kailangan mo, ha? Tumango si Selena, halos maiyak sa sobrang saya. Sobrang swerte niya na kahit wala siyang magulang, may mga tao pa ring may mabuting puso at handang tumulong sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakapasok na si Selena sa isang maliit na karenderya sa probinsya, at araw-araw ang kanyang sahod. Noong una, naninibago siya, pero kalaunan ay unti-unti na siyang nasanay. Julian, ikaw na lang ang magbigay nito kay tita, pandagdag sa gastos sa bahay. Nahihiya kasi akong magbigay sa kanya, nung una, hindi niya tinanggap, paliwanag ni Selena sa kaibigan. Asos, bakit ka pa nagbibigay? Nag-iipon ka para sa panganganak mo. Kailangan mo ng pera, sagot ni Julian. Hayaan mo na, may aumento na kasi ang sahod ko, dahil sa performance ko. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Na, tatanggapin ko na to. Pero last na to, ha? Kailangan mo pang mag-ipon para sa hospital kapag nanganak ka na. Promise, nakataas ang kamay na sabi ni Julian, kaya bahagyang natawa si Selena. Pagkalipas ng 8 buwan. Oh my gosh, Selena, ang gwapo. Manang-mana sa walang hiya niyang ama, napangiti si Selena, habang nakatingin sa kaibigan na gigil na kalong ang anak. Hoy, baka makalimutan mo, anak ko yan, ha? Hindi yan si Hector, natatawang sagot ni Selena. Naman. Siyempre. Nakakagigil lang ang gwapo ng anak mo. Kung ako rin mabuntis at kasing gwapo nito ang iluluwal ko, naku, hindi na ako lugi, kaya tatanggapin ko ng buong buo ang anak ko, nakangiting sagot ni Julian. Nakangiti si Selena, habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kung excited siya noon na masilayan ang anak, mas excited siya ngayon, dahil nakita na niya ang gwapo nitong mukha na minana pa sa kanyang ama. Ilang araw lang sa ospital si Selena, at nakalabas kaagad siya. Nahihirapan pa siya sa anak, dahil ayaw nitong dumede sa kanya. Pero matiyaga siyang ina,
kaya kalaunan ay natutunan din ng anak niyang dumede. Sobrang saya pa niya na makitang unti-unti nang lumalaki ang kanyang anak. Selena, ako na muna diyan sa bata. Kumain ka na't hinihintay ka na ni Julian sa mesa, sabi ni tita. Umiyak kasi, eh. Pag pinapahiga ko si Camila, ayaw kasing magpalagay sa kuna, nahihiyang sagot ni Selena. Ako nang bahala sa kanya. Akin na si Camila at kumain ka na nga. Napangiti si Selena nang makita niyang hindi umiyak ang anak habang kalong ng ginang. Pakinggan mo na si Mama Papa. Parang apo na nila si Camila dahil mahal na mahal nila ito. Oh, di ba sabi ko sa'yo? Sabik na sabik sa apo yung mga yan. Kaya si Camila na lang ang magiging apo nila. Ayoko pang mag-asawa, lalo na parang malamig na sa akin si Lloyd ngayon. Bakit naman? Di ba every week naman kayong nagde-date? Nga, pero mula nang makuha niya ang katawan at virginity ko, hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin. Agad na bilaukan si Selena sa isinubo niyang kanin, kaya mabilis siyang napainom ng tubig. Ano? Binigay mo na. Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig ka nila mama. Paano kung nabuntis ka? Di dalawa na tayo, nakangiting sabi ni Julian. Gaga ka talaga. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Don't worry. May proteksyon naman akong ginamit kaya hindi mangyayari yung nasa isip mo. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, mag-a-apply ako bukas sa city ng trabaho. Ano, sasama ka ba sa akin? Anong trabaho? Tagalista ng mga gwapo, sabay tawa ni Selena. Palibhasa mahilig ka sa mga gwapo, ganti ni Julian. Nagsalitang walang kinikilig sa gwapo, nagtawanan ang dalawa habang nasa kainan. Habang naiiling na lang ang dalawang matanda, narinig ang halakhak ng dalawa mula sa kusina hanggang sa sala. Ano, okay na ba? Masayang nag-thumbs up si Selena, kaya napangiti na rin si Julian. Ayos. Ang galing mo talaga. Salamat, Chris, ha. Mukhang kayo ang swerte ko, natatawa niyang sabi sa kaibigan. Asus, sinabi mo pa. Uwi na tayo. Tara na. Gusto ko na rin kurutin si Camila, natatawang sabi ni Julian. Sira. Naiiling na lang si Selena. Sa Maynila, masayang yakap ni Hector ang kanyang anak pagkauwi niya sa kanilang bahay. Kahit pagod sa trabaho, todo alaga pa rin siya sa kanyang anak, habang ang asawa naman niya ay abala sa kanyang pagmomodelo. Hindi pa ba umuwi ang Ma'am Elena mo dito sa bahay? Tanong niya sa yaya ng anak. Hindi pa po, sir. Wala pong text o tawag mula sa kanya. Napabuntong hininga si Hector habang yakap ang anak. Kakaibang nararamdaman niya sa tuwing yakap niya ang anak. Parang hindi siya masaya at tila hindi nabubuhay ang dugo niya sa tuwing yakap-yakap niya ito. Alam niyang may kulang sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Magbibihis lang ako. Hawakan mo muna si Sofia. Sige po, sir. Kapapasok pa lang ni Hector sa kwarto nila na mag-asawa nang tumunog ang kanyang cellphone. Asan ka? Tanong ng nasa kabilang linya. Nasa bahay na. At ang asawa mo? Hindi pa umuwi. Oh, I see. Puntahan mo ako dito sa kinaroroonan ko, maipapakita ko sa'yo. Pagod ako, Alberto, at alagaan ko pa ang anak ko. Oh, come on, Hector. Hanggang ngayon babulag ka pa rin. Anong ibig mong sabihin? Puntahan mo nga ako rito, para malaman mo kung anong ibig kong sabihin. Ibinaba ni Alberto ang tawag, habang nakatingin sa babaeng kanina pa umiinom kasama ang isang lalaki. Ibang klase ka talaga, Elena. Nakuha mo nang ipaa ko kay Hector ang anak mo sa ibang lalaki. Ginawa mo pa siyang yoyo. Akala mo naman hindi ko alam kung sino ang ama ng anak mo. Kung noon naloko mo ang kaibigan ko, hindi na ngayon. Kasalukuyan nakakandong si Elena sa isang lalaki nang bigla na lang may humila sa kanya, at kaagad na sinuntok ang lalaking kasama niya. What the hell are you doing? Sigaw ng lalaki kay Hector. Hector, tama na. Huwag mo siyang saktan, sigaw ni Elena habang nakatingin sa lalaki. Hindi siya saktan, Elena. Hindi mo ba alam na minamanyak ka na niya? Hindi mo ba nakikita yon? Galit na sabi ni Hector sa asawa niya. So what? Aray, ano ba? Bitawan mo nga ako. Ngunit parang wala nang naririnig si Hector. Kinaladkad na si Elena palabas ng bar, habang si Alberto ay nakasunod sa kanila. Naiiling na nakatingin si Alberto sa kaibigan, habang kaladkarin ang babae, papasok sa kotse nito. Pakawalan mo ako dito. Ano ba? Tayo na, Manong, utos ni Hector sa driver niya. Pagdating nila sa bahay, nauna pang lumabas si Elena at diretsong pumasok sa loob. Pagkapasok niya sa kwarto, akmang isasara na niyang pinto nang iharang ni Hector ang kamay niya, kaya kusang napaatras si Elena.
Inilok ni Hector ang pinto at kaagad na hinablo si Elena, padaskol-daskol. Takot na sabi niya sa lalaki. Pero hindi nakinig si Hector. Walang awa nitong inangkin ang babae, at halos wala na siya sa sariling katinuan. Kung hindi pa napagod si Hector, hindi niya titigilan ang babae ngayon, ay parang lantang gulay na nakatulog sa kama. You requested this kaya tanggapin mo kung anong parusa ko sa'yo. Mahinang ani ni Hector sa isip niya. Matapos maglinis ng katawan, pinuntahan ni Hector ang bata sa kwarto nito. After 4 years. Mama, masayang yakap ni Selena ang kanyang 4 na taong gulang na anak. I missed you, Mama, malambing na ani ng bata sa kanya. I miss you too, my boy. At may pasalubong si Mama, essay. Masayang nagtatalon si Camila sa tuwa nang makita ang pasalubong ng ina. Nagustuhan mo ba? Opo, Mama, salamat po. You're welcome, anak. Binuhat na niya papasok ang anak sa loob ng bahay, at kaagad itong pinalaro. Nandito ka na pala, Selena. Magandang hapon po, tita. Si Julian po pala. Nasa kwarto niya. Puntahan mo na lang. Sige po, at bago ko makalimutan, ito po pala, yung pambayad natin sa kuryente at tubig, ita, at pangdagdag na rin po sa pangbigas natin. Naku, iha naman. Itabi mo na yan, para sa anak mo yan. Alam kong nag-iipon ka, para sa pag-aaral ni Camila. Nakapagtabi na po ako, tita, kaya sige na, kunin mo na to. Pupuntahan ko na lang po si Julian sa loob. Alam kong may gusto yun kainin eh. Hindi na nag-atubili pa ang ginang at tinanggap na lang ang bigay ni Selena, saka paalis si Selena, at pinuntahan ang kaibigan. Julian, may binili ako, essay. Mabilisang napatayo si Chris sa kinaupuan niya nang marinig ang tinig ng kaibigan, at nang buksan niya ang pinto, isang hilaw na mangga ang dala nito. Hindi yan green ha, violet yan oh, tignan mo oh. Minsan lang daw mamunga ang puno niyan dito sa atin, kaya dinamihan ko na para hindi ka mabitin, nakangiting sabi ni Selena. Napayakap na lang si Chris sa kaibigan. Matapos siyang kausapin, kaagad din itong umalis para makapagbihis. Dahan-dahan naman at baka mabulunan ka diyan sa kinakain mo. Sit ni Selena sa kaibigan nang maabutan niya ito sa kusina. Sa sobrang sarap nakangusong sabi ni Julian. Napatawa na lang siya, habang pinagmamasdan ang takaw ng kumain. Tinuturing na siya nitong kapatid, at ganoon din siya dito. Kaya kung anong makapagpasaya dito ay ibinibigay niya. Hindi na iba sa kanya si Julian. Masayang namuhay sila Camila at Selena sa probinsya. May maganda na rin siyang trabaho, kaya hindi na siya nag-alala para sa kinabukasan ng anak niya, dahil may naipon na siyang pera sa bangko. Talaga, mamamasyal tayo. Naman, at isasama natin si Camila. Gusto kong igala na ako Maliit pa lang siya noong huli tayong makapasyal. Wala ka bang pasok? Day off mo ba ngayon? Ano ka ba? Kaya sige na, magbihis ka na at aalis na tayo, nakangiting sabi ni Lizel sa kaibigan. Parang bata na sumunod naman si Julian sa kanya, mula nang mabuntis ito ng boyfriend niya. Ay, tamad na itong gumalaw. Dala na rin siguro ng pagbubuntis niya yon. Dahil alam naman niyang masipag na babae si Julian. Pero ngayon palagi na lang itong nakahiga sa kama, at halos ayaw ng kumilos. Isang araw, inilaan ni Lizel ang kanyang oras para sa anak at kaibigan. Sa wakas, nakabawi na siya kay Camila. Palagi kasi siyang abala sa trabaho, kaya madalas ay wala siyang oras para makasama ito. Nag-enjoy ka ba, Bobby Camila? Tanong niya sa anak nang makauwi sila. Of course, Mama. Thank you po sa laruan at sa masarap na Jollibee. Masayang pinisil ni Lizel ang pisngi ng anak niya, saka sila tumuloy sa kanilang kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa naging taon. Kailangan ng mag-aral ni Camila, kaya excited na namili si Lizel ng mga gamit para sa anak. Sandali lang, mister. Ako ang nauna diyan kaya ibigay mo yan sa akin, sabi ni Lizel sa lalaking kaagaw niya sa isang pencil case. Miss, kita mo namang ako unang nakakuha nito, di ba? Tinangka mo lang agawin, nakangising sabi ng lalaki kay Lizel. Siya ulo to. Gusto pa yatang makipag-away sa akin na. Hoy, mister. Kita mong panglalaking kulay yan, kaya ibigay mo na sa akin yan. Kung ayoko, marami namang ibang kulay diyan. Mamili ka na lang, walang pakialam na sagot ni Lizel. Abay, ang hinayupak na to. Kung wala lang kami dito sa loob ng mall. Nabibigyan mo na yan, nahihiyang napakamot ng lalaki sa kanyang batok. Animoy na huli na may tinatago. Ang taray mo naman, miss. Ang ganda mo pa naman, nangaasar na sabi ng lalaki. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Wow ha, ang galing mo talaga. Ano?
Kung wala lang tayo dito sa loob, siguradong nabigwasan na kita. Umalis ka nga. Huwag kang ang sunod ng sunod sa akin. Para kang aso na sumusunod sa amo niya. Kainis. Naiiling na lang si Sergio, habang nakatingin sa papalayong babae. Ang taray. Yan ang gusto ko sa babae, yung marunong magpakipot. Natatawang sabi nito kahit nasa counter na sila. Sinundan pa rin siya ng binata. Talaga bang sinusundan mo ako hanggang dito? May diin niyang bulong sa nakasunod sa kanya sa pila. Bakit? Ikaw lang ba ang gustong magpa-counsel? Pwede ba? Ang daming counter dito, hindi lang isa o hindi lang dalawa. Pero bakit dito ka pa rin sumunod? May diin pa ring sabi niya rito. Miss, hindi naman siguro bawal kung dito ako pumila, di ba? Saka pakialam mo ba kung dito ako gustong pumila? Sa nagustuhan ko rito eh. Anong magagawa mo? Inirapan ni Lizelle ang lalaki, at di na siya nagsalita pa hanggang sa. Sergio naman ay hindi na nawala ang ngiti niya sa babaeng nasundan hanggang sa makaalis ang babae sa mall. Nakangiti pa rin si Sergio, habang nakatingin sa babaeng kanina pa niyang inaasar. I promise, I'll make you mine, Miss Songit, sabi ni Sergio habang papasakay siya sa kotse niya. Pagdating sa bahay ng tito niya, ay pinuna kaagad siya ng pinsan nang makita ang masaya niyang aura. Aba, mukhang may magandang nangyari sa lakad mo panunukso ni Victor sa pinsan. Tutulungan mo naman ako, di ba? Sabay akbay niya rito. Wow! At may paakbay-akbay ka na ngayon Pero Saig, tutulungan kita. Sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari. Sabay alis niya sa pagkakaakbay ni Sergio sa kanya. May nakita akong babae sa mall, pag-uumpisa niya. At gusto mong malaman kung sino siya at kung saan siya nakatira. Ganun ba? Pasimpleng tumikhim si Sergio, habang nakatingin sa pinsan niya. Na love at first sight kaagad ako sa kanya Nakangiti niyang sabi. Wow! Mukha nga kasi hindi pa. Iba na ang nakikita ko, nakangisi ring sabi ni Victor sa pinsan. She's different with other woman. Hindi siya madaling makuha sa isang salita lang tulad ng ibang nakakasalamuha ko. So, asahan ko na bang may in love na ang pinsan ko? Yee! Ayos! Sa wakas, nakipag-away. Please maawa ka, umiyak na sabi ni Elena sa lalaki. Pero walang nang pakiramdam si Hector. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niya kay Elena hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Ikaw ang dahilan kung bakit tinalikuran kong mag-ina ko. Ang totoong mag-ina ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo, Elena. Hindi ako titigil hanggang sa mabayaran mo ang ginawa mong paglilinlang sa akin at pagpapanggap sa akin sa anak mo sa ibang lalaki. Galit na sabi ni Hector sa walang malay na babae. Dahil sa tulong ng kaibigan niya, ay nalaman ni Hector ang totoo, na hindi niya anak ang batang pinapaniwalaan niyang pagkamuhi sa babae. Kung bakit ba naniwala kaagad siya rito? Yon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Bro, pakawalan mo na si Elena. Kawawa naman siya. Hinahanap na siya ng anak niya. Totoong malaking pagkakasala niya sa'yo, pero huwag mo namang dungisan ang kamay mo sa dugo niya. Paano na lang kung makulong ka pa? Paano ang anak mo kay Lizelle? Mabilis na natigilan si Hector, dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa rin niya, kung isa ka ng kriminal? Paalala niya ulit dito. Naawa siya kay Hector, dahil sa ginawa ni Elena dito. Pero mas naawa siya kay Elena ngayon, dahil halos hindi na ito ang Elena na nakilala niya, dahil sa dami ng pasa sa katawan niya, dahil sa ginawa ni Hector sa kanya. Hahanapin ko ang mag-ina ko. Hahanapin ko sila. Tutulungan kita na mahanap siya. Pero ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi pwedeng ganyan ang mukha mo pag nagkaharap na kayo. Pangungumbinsi ni Alberto sa kaibigan. Mabilis na tumango si Hector kay Alberto at nakinig sa sinabi nito. Samantalang sa probinsya ay tili ni Julian nang makapasok sa kwarto ni Lizelle. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka makatili ka diyan at makagalaw? Para kang bulen na nilalagyan ng asin. Sita kaagad ni Lizelle sa kaibigan na makita ang ginawa at ang pagtili nito. Grabe ka naman, Day. Kinikilig lang ako Kinikilig? Kanino naman? Siyempre, kanino pa ba? What? At bakit naman ever? Hindi mo naman sinabi na may suitor ka na pala at ang gwapo ano? Nananaginip ka ba? O may lagnat ka? Tinabing ni Julian ang kamay ng kaibigan na nakapatong sa kanyang no. Ano ka ba? Wala akong lagnat no, hindi rin nananaginip dahil totoo ang sinabi ko. May lalaki sa baba at hinahanap ka kaya yon, kinakausap ni Mamaha. Sinira ba siya? Sergio yata yon. Kumunot ang noo ni Lizelle na nakatingin sa kaibigan. Wala akong kilalang Sergio. Kung ganon, sino yung lalaking yon?
May kasama pa nga siyang isa pang lalaki eh. Ang sabi, pinsan daw niya. Bababa ako para malaman natin kung sino ba yung tinutukoy mo. Sabay na tumayo ang magkaibigan at sabay na bumaba papuntang sala. Oo, nandito na pala si Lel. Sabay na napatingin si Sergio at Victor sa dalawang babae na bumaba sa hagdan. Wow, mahinang bulong ni Victor sa pinsan niya. Kilala na niya kung sino sa kanila si Lizel. Dahil nakausap na nila kanina si Julian. Iha, ikaw na bahala sa mga bisita mo ha. Sa kusina lang ako. Halika na, anak. Hinila na ng ginang si Julian papuntang kusina, habang naiwan naman sa sala ang tatlo. Sa sasakyan lang ako, insan, mahinang sabi ni Victor sa pinsan. Nice to see you again, Miss Songit, nakangiting sabi ni Sergio. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang bahay namin? Pinahanap ko, syempre. At talagang nag-abala ka pa, para pumunta dito. Ano bang kailangan mo? Diretsong tanong ni Lizel sa lalaki. Ano ba sa tingin mong dahilan kung bakit hinahanap ng isang lalaki ang isang babae? Sagot ni Sergio sa babae. Kung nandito ka para manligaw, umuwi ka na. Wala kang mapapala rito. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan muna ako sa'yo sa kita liligawan? Mapaklang napatawa si Lizel sa lalaki. Hindi ka rin mahangin ano. Kung magiging hangin man ako, gusto ko ikaw ang una kong ililipad. Nakangising sabi ng binata. Matay na tingin ka agad ang ipinukol ni Lizel sa binata. Oh, relax. Para mo naman akong kakainin ng buhay sa tingin mong yan. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Nandito ako dahil gusto kong makita kang muli at makausap. Mama! Kaagad na nawala kay Sergio ang atensyon ni Lizel nang tawagin siya ng anak niya. May bisita ka pala, iha. Pasensya na, nag-aya na kasi si Camila na umuwi eh. Okay lang po, tito. Salamat po pala sa paggala sa kanya. Paano? Maiwan ko na muna kayo ha. Tipid na ngumiti si Lizel sa matanda saka siya humarap sa bisita niya. Mama, sino po siya? Bisita siya ni Mama, baby. Kaya sige na, doon ka na muna kay Lola sa kusina. Nandoon din si tita ninang mo. Tumango lang ang bata at kaagad nang umalis. Habang si Sergio naman ay hindi makagalaw sa kinaupuan niya. Hindi pumasok sa isip niya na may anak na ang dalaga. Sa pananamit kasi nito ay hindi halatang may anak na ito. Nakita mo na ang anak ko. Pwede mo na sigurong itigil ang balak mo. Alam kong tulad ng iba, katawan ko lang din ang habol mo sa akin kaya kung ako sayo, huwag mo na ituloy ang nais mo. Nainsulto si Sergio sa sinabi ni Lizel sa kanya. Parang nahulaan na niya kung anong tingin nito sa kanya. Malinis ang intensyon ko sayo, Lizel, at nagkakamali ka ng iniisip tungkol sa akin. Ngumisi si Lizel sa binata na animoy na mangha siya rito. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo ako sa sinasabi mo? Nagkakamali ka. Alam kong ang katulad mo, katawan lang ang habol sa akin kaya kung maaari, ay umalis ka na dahil hindi ko kailangan ng tulad nyo. Hindi magawang makapagsalita ni Sergio. Kita niya sa mata ng dalaga ang galit. At kung ano ang ikinagagalit nito, ay iyon ang gusto niyang malaman. Aalis ako, pero babalik pa rin ako rito. At gusto ko ring makilala ang anak mo. Tumayo na si Sergio at lumabas ng bahay. Mahihirapan ka sa babaeng yun, insan. Kaagad na sabi ni Victor nang makapasok siya sa sasakyan. I know. Pero hindi ako susuko. Makukuha ko rin siya, hindi man ngayon. Pero sisikapin kong hindi magtatagal ay magbabago na ang pagtingin niya sa akin. Ngumisi lang si Victor saka nag-drive na. Ay, sayang. Akala ko pa naman may magpapakilig na sayo, nang hihinayang nasabi ni Julian. Tumigil ka nga diyan. Nakakatrauma mga lalaki, at hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa akin ang sakit na naramdaman ko noon. Kung hindi lang dahil kay Camila, ewan ko kung nasaan na ako. Kaya ngayon, tanging anak ko na lang ang nagbibigay ligaya at tag-asa sa akin para lumaban. Malungkot na sabi ni Lizel. Alam ko namang hanggang ngayon, dala mo pa rin yung sakit na dulot ni Hector sa'yo. Pero matagal na yon eh. Bigyan mo naman ng pagkakataon ang iba na pumasok diyan sa puso mo. Malay mo, isa na pala sa kanila ang para sa'yo. Takot na akong sumugal, Julian, at kung mangyari man na may lalaking makakapasok sa puso ko, gusto kong tanggapin niya muna ang anak ko ng buong buo. Gusto ko na mahalin niya rin ang anak ko bago ako. Sa madaling salita, makukuha niya lang ako kung makikita kong itinuturing niya na rin na anak ang anak ko. Pero sa panahon ngayon, bihira na lang ang binata na mamahalin ka ng buo, kahit may anak ka na. Kadalasan, kung may manliligaw man sa'yo, may anak din o hiwalay sa asawa niya. Ayoko nang may sabit dahil hindi lang ako magiging kawawa, pati ang anak ko, kawawa rin, mahabang litanya ni Lizel. Yes, mother. Yun na lang ang naisagot ni Julian sa kaibigan niya.
Isang araw habang nagtutupi si Lizel ng mga damit nila ng anak niya, ay bigla silang nagtanong ang anak niya sa kanya. Mama, nasa heaven na po ba si Papa? Bakit hindi ko po siya nakikita? Ay inosenteng tanong nito. Saglit na natigilan si Lizel sa tanong ng anak niya. Gusto niyang sabihin dito na patay na ang ama nito. Pero naisip niya paano kung darating ang araw na magkikita sila ng ama niya. Wala siyang sasabihin, pero alam niyang hindi niya habang buhay na may tatago si Camila. Lalo pat magkamukha sila ni Hector. Bobby, bakit mo naman natanong yan? Malambing niyang tanong sa anak niya. Sabi kasi ng kalaro ko, wala daw ang papa ko. Ibig sabihin, nasa heaven na daw yon. Saglit na napapikit si Lizel habang niyakap ang anak niya. Alam niyang darating ang araw na magtatanong ito tungkol sa ama niya. Pero hindi pa siya handa. Ayaw niyang sabihin muna dito kung ano man ang totoo. Bobby, di ba mag-aaral ka na ngayong pasukan? Inilikon niya ang usapan nila. Mabuti na lang at kumagat ang anak niya, at nakalimutan kinausap na nito ang tungkol sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw ay napadalas ang pagdalaw ni Sergio sa bahay kung saan nakatira si Selena. At kahit wala ito doon dahil nasa trabaho, ay matiyaga pa rin siyang naghihintay habang kalaro ang anak ng dalaga. Tito Sergio, wala ka rin po bang anak kulad ni Mama? Nakangiting hinaplos ni Sergio ang buhok ng bata. Nung una ay takot itong lumapit sa kanya, dahil na rin siguro sa paalala ni Selena sa anak niya. Pero si Sergio ang taong hindi madaling sumuko. Basta gusto niya ay paghihirapan niya itong makuha. Wala pa, Camila. Ikaw ba, gusto mo na ng kapatid? Nakangiti niyang tanong sa bata. Opo. Gusto ko ng baby brother or sister. Para may kalaro naman ako dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, pag sinagot ako ng mama mo, gagawan ka namin ng kapatid. Basta tulungan mo na lang ako na sagutin ako ng mama mo ha. Opo, tito, nakangiting sabi ni Camila. Napangiti na lang din si Sergio, habang nilalaro pa rin ang bata. Anong ginagawa niyan dito? Tanong kaagad ni Selena sa kaibigan na makita nitong kalaro ni Sergio si Camila. Kanina pa yan nandito eh. Alangan namang palayasin namin kaagad eh. Nakikipaglaro pa si Camila sa kanya. Matigas din pala ang ulo nito no. Nakakailang balik na yan dito. Sa tingin ko naman, mabait naman siya at tingin ko tanggap niya naman ang anak mo. Hindi naman yan magpapabalik-balik dito kung hindi. Sa panahon ngayon, Julian, mahirap magtiwala, lalo na pag hindi mo masyadong kilala eh. Di kilalanin mo. Malay mo naman, di ba? Mama, hello po, kumaway si Camila sa kanyang ina, pero hindi man lang ito lumapit sa kanya. Kita mo, pati anak mo gusto si Sergio. Kaya sige na, kausapin mo na. Kawawa naman yung tao eh. Itinulak pa ni Chris ang kaibigan, kaya wala itong choice kung hindi ang lumapit sa dalawang naglalaro. Baby, doon ka muna kay Tita Ninang ha. Kakausapin lang ni Mama si Tito. Sedge po. Tito Sergio. Bae, baby. Pagkaalis ng anak ay hinarak kaagad ni Selena ang binata. Hindi ka pa ba pagod sa palaging pagpunta ko ritong tinutukoy mo? Basta para sa iyo, hindi ako napagod. May anak na ako, Sergio. Alam ko, at handa akong maging ama niya. Paano ako makakasiguradong totoong sinasabi mo't seryoso ka sa akin? Ngayon pa lang ay marami na akong naririnig tungkol sa akin kung bakit ako, na meron ng anak, na marami namang dalaga diyan at walang anak. Bakit hindi na lang silang ligawan mo? Maaari mo pa silang ipagyabang, hindi katulad ko na meron ng anak. Ano na lang ang sasabihin nila sa'yo, lalaitin ka na nila. Sergio, I don't care kung anong sasabihin ng iba. Hindi naman sila ang importante sa akin. Kung hindi kayo ni Camila. Kayo ang importante sa akin. Please bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ko sa iyong mahal na mahal kita. Napabuntong hininga muna si Selena, bago nagsalita. Sige, sa ikalawang pagkakataon susugal ako. Kaya sana hindi ko naman maranasan ang naranasan ko dati. Inapangako ko sa iyo kung mamahalin at ingatan kita. Selena. Thank you. At asahan kong tutupad ka sa pangako mo. Masayang umuwi si Sergio sa kanila. At kahit nakahiga na siya sa kama, ay para siyang teenager, na nagpagulong-gulong dahil sa sayang nararamdaman na sa wakas ay sinagot na siya. At dahil hindi siya makatulog ay ang cellphone kaagad niyang hinagilap niya. Nasa kanya ang number ni Selena, kaya ite-text na lang niya ito. Kakahiga pa lang ni Selena, nang tumunog ang cellphone niya. Hey, hindi ako makatulog eh. Tulog ka na ba? Basa niya sa text ni Sergio. Kakahiga ko pa lang. Ba't hindi ka makatulog? Reply niya sa binata. Naiisip kasi kita. Para namang timang na nakangiting mag-isa si Selena, habang hawak ang cellphone niya. Nababaliw na yata ako
mahina niyang sabi sa sarili, habang nagre-reply sa lalaki. Ang planong matulog ng maaga ay napunta na sa hating gabi. Kung hindi pa siya nalobat, ay hindi siya titigilan ni Sergio sa kakatext. Nangalay na rin ang mga daliri niya sa kakatype niya sa cellphone. Kinabukasan, pagkagising niya ay tinawanan kaagad siya ni Julian. Anong nangyari diyan sa mata mo? Hindi ka ba natulog? Kaagad nasit ni Julian sa kanya. Malapit na magmadaling araw akong nakatulog. Ano? Bakit? May masakit ba sa'yo? May lagnat ka ba? Wala. Ano ka ba? Masakit lang yung ngipin ko, yun lang. Nawala na rin ngayon lang matapos kong maligo ng maaga. Palusot niya sa kaibigan. Saka sinaasa rin na naman siya nito kung sasabihin niya ang totoo. Ganun ba? O sige, kumain ka na. Nga pala, isasama namin mamaya ni Lloyd si Camila ha. Pupunta yun dito mamaya eh. Tumango lang si Selena sa kaibigan at hindi na nagsalita pa. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging mga buwan. Nag-aaral na si Camila habang unti-unti namang tumatatag ang relasyon ni Selena at Sergio. Date. Magde-date tayo. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon, pero kasi. Please babe, minsan lang kitang makasama ng matagal At mas lalo pa kitang matagal makakasama kapag nasa Maynila na ako. Upunta kang Maynila. Aalis ka. Iiwan mo kami dito ni Camila. Relax. Kaya nga gusto kitang makasama ng matagal. Dahil uwi ako ng Maynila. Alam kong natatakot ka, pero pinapangako ko sa iyong babalik ako. Babalikan ko kayo ni Camila, kaya huwag kang mag-alala. Hindi maipaliwanag ng lungkot ang naramdaman ni Selena sa mga oras na iyon. Kahit naging romantic ang date nilang dalawa ni Sergio, ay ramdam niya pa rin ang lungkot na malalayo na sa kanya ang lalaki. Sa ilang buwan na naging boyfriend niya si Sergio, ay puro saya ang lalo na sa anak niya. Sobrang bait kasi nito sa kanya na minsan, hindi niya naiisip na may ganon na ugali ang binata. Iba nung una niya itong nakita sa mall, para kasi itong barumbado. Pero ngayon na nakasama na niya ito, nang matagal na sabi na lang niya sa sarili niya, na hindi pala niya kayang mawala ito sa kanya. Mamimiss kita, malungkot na sabi ni Selena sa binata, habang yakap siya nito mula sa likod. Mamimiss din naman kita kayo ni Camila, pero kailangan kong umalis, para sa atin din naman to. Anong gagawin ko? Basta hintayin mo lang ako, Yem. Tumango lang si Selena, habang nakahawak sa dalawang kamay ng binata na nakapulupot sa biwang niya. Tuluyan nang umalis ng probinsya si Sergio, kasama ang pinsan niya. Kailangan na kasi niyang bumalik sa Maynila, dahil sa kanya na ipinasa ng kanyang ama ang kanilang kumpanya. Nag-iisang tagapagmana si Sergio ng kanyang mga yaman, dahil siya lang naman ang nag-iisang anak na mag-asawang Rosan at Conrado Coronel. Ilang araw pa lang nawawala si Sergio sa paningin ni Selena, parang hinahanap-hanap na niya ito. Walang text ni tawag na mula sa nobyo niya, kaya nag-alala siya baka kung ano na nangyari dito. Iniisip mo na naman siya. Natatakot ako Hindi ko alam kung ano bang isipin ko. Paano kung magkatotoo ang hula ko? Paano kung... Huwag kang ang negad yan. Think positive ka lang dapat. Baka naman busi lang. May tiwala naman ako diyan kay Sergio, sabi ni Julian sa kaibigan. Bumuntong hininga lang si Selena, habang nakatutok sa hawak niyang cellphone ang kanyang tingin. Sa Maynila, habang abala si Hector sa kanyang ginagawa, ay bigla na lang bumukas ang pinto at tumasok doon ang kaibigan niya. Ano nang balita sa pinapahanap ko? Tanong kaagad ni Hector sa kaibigan na makapasok ito sa opisina niya. Nandiyan ang lahat ng tungkol sa kanya, at kung saang lugar siya ngayon kasama ang anak niyo. Sabik na binuksan ni Hector ang brown envelope, na inilapag ng kaibigan sa mesa niya, at kaagad na tinignan ang laman nun. Malaki na ang anak mo, at hindi maipagkakaila anak mo siya, dahil sa kuhang-kuha niya mukha mo. Manang-mana sa anak mo. Anak mo na itinakwil mo noon, dahil naniwala ka kay Elena, at sa mga kasinungalingan niya. Kaagad na nag-init ang sulok ng mga mata ni Hector, na makita ang laman ng envelope. Nakalakip sa impormasyon, kung nasaan ang hinahanap niya. Gusto kong puntahan kaagad sila. Gusto kong bumawi sa mag-ina ko, yan ay kung hindi pa huli ang lahat. Natatandaan mo pa naman siguro ang sinabi ni Selena, bago siya umalis, di ba? At sa tagal ng panahon na wala ka sa tabi niya, dahil kasama mo si Elena, sa tingin mo ba mapapatawad kanya kaagad? Kilala mo si Selena, bro, siya ang klase ng babae, na mahirap paamuhin, at hindi madadala sa isang salita lang. Sinira mo ang tiwala niya sa'yo. Sa tingin mo ba kung makita ka niya, mapapatawad ka niya, dahil sa ginawa mo? Alam kong hindi ka niya mapapatawad, dahil sa sakit na dinulot, at pagbabanta mo sa buhay ng anak mo. Sa tingin ko kinakamuhian ka ni Selena hanggang ngayon,
mahabang sabi ni Alberto sa kaibigan. I'll do everything para mapatawad at bumalik lang siya sa akin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa kanya, kaya gusto kong bumawi ngayon. Madali lang niyang sabihin, pero mahirap, yang gawin lalo na kay Selena. I know. Until now, mahal niya pa rin ako. Naiiling habang nakangiti si Alberto na nakikinig sa kaibigan. Alam niya kasing may nobyo na si Selena, pero ayaw niyang sabihin dito ang nalaman niya. Gusto niyang ito mismo ang makatuklas ng totoo, para maramdaman din niya kung gaano kasakit kapag pinagpalit ka ng mahal mo. Sabihan mo ako kapag pupuntahan mo na siya. Gusto ko ring makita sila at ang anak mo, paalala ni Alberto. Gusto niyang sumama dahil gusto niyang masaksihan kung anong reaksyon ng kaibigan niya kapag nalaman nitong may mahal ng iba ang babaeng gusto niyang balikan. Pag-uwi ni Selena galing sa trabaho niya, ay sa kwarto niya kaagad siya dumiretso. Wala pang anak niya, dahil 4 oras pa ang labas nito sa school. Hindi naman siya nababahala, dahil kasama naman ito ang 2 matanda, na itinuturing na nitong lolo at lola. Wala din si Chris sa bahay nila, dahil sinundo ito ng nobyo niya. Malapit na kasi itong manganak, kaya napapadalas ang pag-uwi ni Lloyd, para maalagaan ang pagbubuntis niya. Kasalukuyan na siyang nasa kusina, para maghanda ng lulutuin sa hapunan, nang may biglang pumulupot na kamay sa biwang niya. Napasigaw sa sobrang kaba si Selena, at nang makilala kung sinong nakayakap sa kanya, mula sa likod, ay kaagad na pinaghahampas siya ni Selena sa dibdib. Did you miss me? Nakangiting tanong ng binata, habang iniilagan ang mapanakit na kamay ng nobya. Siya, ulo ka ba? Kapatayin mo ba ako sa nerbiyos? Bakit ngayon ka lang ha? At may paduya mo mism ka pang nalalaman. Alam mo ba kung ilang buwan kang walang paramdam sa akin, na hindi mo man lang naiisip na nag-aalala ako sa iyo? Buliyaw ka agad ni Selena sa binata. Sorry na, busi lang ako. Pero huwag kang mag-alala, nandito na ako. Namiss kita at si Camila, malambing na sabi ng binata, habang nakayakap na sa nobya. Yumakap din si Selena sa kanya, at tinugon ng halik nito. Nang kapusin sa hininga, saka palang bumitaw si Sergio sa kanya. Namiss kita, at para makabawi sa hindi ko pagpaparamdam sa iyo, pinagluto ko kayo para sa hapunan. Talaga ba? Yes. Mas masarap akong magluto. At ikaw pa lang ang unang babae na paglulutuan ko. At dahil special ka kaya special din ang lulutuin ko. Nakangiting ani ng binata. Agad na namula ang pisngi ni Selena. Dahil aminin man niya, o hindi kinikilig siya sa sinabi na binata. Nakaupo lang si Selena, habang si Sergio naman ay nakaharap sa niluluto niya. Hindi naman mapigilan ni Selena na mapangiti, pero agad din nawala ang ngiti niya nang maalala ang unang lalaki na minahal niya. Ganoon sila dati ni Hector. Kaagad niyang pinilig ang ulo at kinalimutan si Hector, at itinuon na lang ang atensyon niya kay Sergio. Tikman mo ang luto ko, love, kung papasa ba sa'yo. Bumuka naman ang bibig ni Selena, at tinikman ang luto ng binata. Masarap siya. Puri niya sa luto ng binata. So, pwede na ba akong maging asawa mo? Agad na lunok ni Selena ang tinikman niyang ulam, dahil sa narinig. Are you okay? Tubig. Uminom ka ng tubig. Tarantang binigyan ito ni Sergio ng tubig sa kapalang siya, nakahinga ng maluwag. Okay ka na ba? Okay na ako. Salama. Bakit ba kasi napunta sa pag-aasawa? Bakit? Ayaw mo bang maging asawa ko? Siyempre, Gos. Natigil sa pagsasalita si Selena, nang kaagad siyang ginawaran ng masuyong halik ni Sergio sa labi. Mahal kita ng higit pa sa buhay ko, kaya naman gusto kitang makasama. Walang kondisyon ang pagmamahal ko sa'yo. Love kita kahit may anak ka pa. Ganoon kita kamahal, madamdamin niyang sabi sa nobya matapos niya itong halikan. Parang matutunaw ang puso ni Selena, dahil sa sinabi ng lalaki. Mahal ni Selena ang binata, pero hindi pa niya kayang sambitin ang salitang, I love you. Hindi naman problema kay Sergio kung di pa kayang sambitin, yun sa kanya ng nobya. Ang importante sa kanya ay alam na niyang mahal na siya nito. Hindi man sa salita, nakikita naman niya sa gawa. Wow, ang sarap naman nung niluto niyo. Ikaw, Sergio ha. Ang tagal mong nagpakita. Ni text at tawag, wala ka man lang paramdam. Alam mo bang umiiyak ng husto yang kaibigan ko, habang wala ka? Akala niya iniwan mo na siya. Kaagad na sabi ni Julian nang makita kung sinong kasama ni Selena sa kusina. Kaagad na sinamaan ni Selena ng tingin ang kaibigan, pero si Julian ay tumawa lang. Kaagad naman itong pinaupo ni Lloyd sa upuan. Tito Sergio, nandito na po kayo ulit, masiglang sabi ng bata nang makita nito si Sergio. Hello, young boy. Kumusta ka na rito? Nag-aral ka bang mabuti?
Tanong niya sa bata habang pumantay siya rito. Naman po. Tinandaan ko pong sabi mo na mag-aral na mabuti para paglaki. May maipagmamalaki ako sa mama ko. Proud nitong sabi sa tito niya. Wow, very good. At dahil diyan, may pasalubong ako sa'yo. Talaga po. Yes. Halika, samahan mo ako. Saglit na nagpaalam si Sergio sa nobya at sa kaibigan nito, saka sila lumabas ng bahay. Wow, ang ganda. Hindi mapigilan ni Camila ang pagkamangha niya nang makita ang malaking Iron Man na binili ni Sergio sa kanya mula pa sa Maynila. Nakangiting ang bata na sobrang saya sa pasalubong niya. Pero kaagad na napalis ang ngiti sa labi niya nang may sasakyan na huminto katabi ng sasakyan niya. Alam niyang mayaman ang may-ari noon dahil sobrang kinis ng kotse at para bang kabibili lang nito. Chill lang na lumabas ng sasakyan si Alberto, habang si Hector naman ay nagtataka kung sinong lalaking kasama ng anak niya. Kilala na niya ito dahil sa mga larawan na nakuha nito noong ipahanap niya ang mga ito. Tito, sino po sila? Bulong ng bata kay Sergio. I don't know, baby. Hindi ko rin sila kilala, balik na sabi niya sa bata. Magandang hapon, bati ni Alberto sa lalaki. Magandang hapon din, anong maitutulong ko sa inyo? Dito ba nakatira si Lizel Goes? Ano pong kailangan niyo sa mama ko? Si Camila na ang sumagot. Parang magnet na dumikit kay Camila ang tingin ni Hector. Nandoon lang ang tingin niya sa bata, at para bang kinakabisado niya ang mukha ng anak niya. Liz. Ang tagal na bitin sa ere ang sasabihin sana ni Lizel nang makita at makilala kung sino ang lalaking kausap ng anak niya. Hindi siya kaagad nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa dalawang tao na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Nang matauhan ay mabilis niyang kinuha ang anak niya at itinago sa likod niya. Pinagsalikop din niya ang kamay nila ni Sergio. Kahit nagtataka si Sergio sa inakto ng nobya, ay sinakyan niya ito at hinapit sa biwang ang nobya habang hinahawakan niya si Camila. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung nasaan ako? Hi, Liz. Kamusta ka na? Mas gumanda ka pa ngayon Sa halip na sagutin ni Alberto ang tanong ni Lizel, ay iba ang isagot niya rito. Boyfriend mo, tukoy niya kay Sergio. I'm her fiancé. Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa nobya ko? Si Sergio na ang sumagot. Nang makita ni Julian kung sinong nasa labas, ay kaagad na kinuha niya si Camila at ipinasok sa loob ng bahay para hindi nito marinig ang pinag-usapan ng mga tao sa labas. You're her fiancé. Madilim ang mukha na tanong ni Hector sa kaharap at batid sa boses nito ang sakit. Yes. Why? Is there a problem? Tanong ni Sergio sa lalaki. Yes, because I'm her boyfriend and the father of her son. Ang kapal naman ng mukha mo, para ang kinin na anak mo ang anak ko. Kailan ka ba naging ama? Wala kang anak sa akin. Tandaan mo, hindi mo na anak ang anak ko. Anak ko lang siya at hindi sayo. Ano pa bang kailangan mo't nagpakita ka pa sa akin? Galit na sabi ni Lizel sa binata nang marinig ang pag-angkin pa rin nito sa kanya na girlfriend niya. Gusto kong bumalik ka sa akin. Isang malutong na sampal kaagad ang dumapo sa mukha ni Hector nang mabilis na nakawala si Lizel sa pagkakapit ni Sergio sa kanya. Wala talagang kasing kapal ang mukha mo no. Matapos mong pagbantaan ang buhay ng anak ko, may gana ka pang bumalik sa akin. Anong akala mo sa akin? Tanga. I know na malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na nagsisisi na ako at handa akong gawin ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Hector sa dalaga at hindi iniinda ang sampal nito sa kanya. Babalik ako sa'yo. Para saan pa? Para saktan mo ako uli. Kung noon, nagawa mo yan sa akin, hindi na ngayon. Saka hindi na ako babalik sa'yo, kahit ano pang gawin mo, dahil may mahal na akong iba at magpapakasal na ako sa kanya. Sabay salikop ulit ni Lizel sa kamay niya sa kamay ni Sergio. Tahimik lang si Sergio at Alberto, habang nakikinig sa dalawa. Babe, hindi ako papayag na magpakasal ka sa lalaking yan. I know na mahal mo pa ako. I know na hanggang ngayon ako pa rin diyan sa puso mo, at ginamit mo lang ang lalaking yan. Please bumalik ka sa akin, kayo ng anak ko. Pangako, mamahalin at alagaan ko kayong mag-ina ko Bakit hindi mo kay Elena yan sabihin? Mahal mo siya, di ba? Kaya mo nga ako iniwan at pinagbantaan dahil sa kanya. Sa kanya ka dapat magmakaawa. Saka hindi ka kailangan ng anak ko. Ako lang at si Sergio ang kailangan ng anak ko, kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang kung saan ka galing at pagtuunan mo na lang ng pansin ang pamilya mo. Mahabang litanya ni Lizel. Wala na kami ni Elena at wala rin kaming anak, dahil hindi ako ang ama ng anak niya. Paliwanag ni Hector sa dalaga. Saglit lang na natigilan ang dalaga.
Pero napangisi kaagad siya na nakatingin sa lalaki. Wala na akong pakialam sa buhay nyo, kung ano man ang naging problema nyo. Labas na ako doon kaya kung maaari lang. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa rito no. Akmang hahawakan ni Hector ang kamay ng dalaga, nang mabilis na nailayo ni Sergio, ang dalaga sa lalaki. Huwag mo siyang hawakan, dahil wala ka ng karapatan pa, para hawakan siya. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya. Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik pa rito. Kita ni Alberto ang sakit sa mga mata at mukha ni Hector. Alam niyang sobrang sakit ang nararamdaman nito ngayon, pero ayaw niya pang mangialam sa dalawa. Lalo pat hindi lang basta nobyo ni Lizelle ang kasama nitong lalaki, ikakasal na pala sila. At sino ka para utusan ako? Wala kang karapatan na utusan ako at kahit anong gawin mo, wala kang pakialam. Lalo na sa pagkuha ko sa babaeng unang naging akin. Iyam ngumiti na ng insulto si Hector sa lalaki, at sa halip na patulan ni Sergio si Hector ay nginisihan lamang niya ito. Masasayang lang ang oras natin sa kanya, love. Let's go sa loob, baka gutom na ang anak natin. Kailangan pa natin siyang pakainin. Kaagad na tumalikod ang dalawa habang si Hector ay susundan pa sana niya ang dalawa, pero kaagad siyang pinigilan ni Alberto. Wala tayo sa teritoryo mo. Wala ka nang magagawa pa, dahil ikakasal na si Lizelle sa lalaking yon. Ngayon ay ramdam mo na kung gaano kasakit ang naramdaman ni Lizelle noong itakol mo siya. Umalis na nga muna tayo rito, dahil pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbahay nila. Hinila ni Alberto ang kaibigan at pinapasok sa kotse. Nang makapasok naman sa bahay nila si Lizelle, ay bigla na lang na nanghina ang tuhod niya. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ni Sergio, dahil kung hindi ay siguradong napaupo na siya sa sahig. Are you okay? Umiiling si Lizelle at hindi na napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Kukuha lang ako ng tubig para gumaan ng pakiramdam mo. Mabilis na nakabalik si Sergio at kaagad na pinainom niya ang nobya ng tubig. Anong nangyari? Nasaan ang hinayupak na yon? Tanong ni Julian sa kaibigan nang makalabas siya mula sa kwarto niya. Si Camila, sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan, ay ang anak kaagad niyang hinanap niya. Nasa kwarto nila mama, nilalaro nila. Anong nangyari sa pag-uusap niyo? Tanong ni Julian kay Lizelle. Nang sabihin niyang lahat kay Julian, ay pati si Julian nanggigil kay Hector. Wala talagang pagsisisi ang nauuna, palagi talaga ang nasa huli, makahulugan niyang sabi. Hindi na nagsalita pa si Lizelle, habang hinahaplos pa rin ni Sergio ang likod niya. Gustong i-comfort ni Sergio ang nobya at damayan ito. Pero hindi niya alam kung anong gagawin at sasabihin kaya hanggang hagod lang siya sa likod nito. Baka sakaling maibsan ng nararamdaman nito ngayon. Ang buong akala ni Lizelle ay okay lang na hindi makilala ng anak niya ang ama nito. Pero sa nakikita niya ay gusto rin nitong malaman kung sinong ama niya dahil nag-umpisa na naman ang anak niyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Anak, kung sakali bang makilala mo ang iyong ama at kukunin kanya mula kay mama, sasama ka ba sa kanya? Malungkot niyang tanong sa anak niya. Pupuntahan po ako ni Papa, pero ayoko po. Ayoko pong maiwan ka, Mama. Kung kukunin ako ni Papa, sama ka po sa akin ha. Kaagad niyakap ni Lizelle ang anak niya, habang hindi niya mapigilan pang tumutulo ang luha niya. Kung ang tungkol sa anak niyang pag-usapan, hindi talaga niya mapigilan ng umiyak. Malaki kasi ang sakripisyo na ginawa niya para sa anak niya, kaya masakit sa kanya na malayo ito, dahil ito na ang naging buhay niya, at kung wala ito, hindi niya alam kung ano nang nangyari sa kanya lalo na noong nalaman niya na nakabuntis ng ibang babae ang ama nito. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Alberto sa kaibigan. Nasa isang hotel sila naka-check-in. Ayaw kasi niya na uwi ng Maynila na hindi nakakausap si Lizelle at ang anak niya. Kakausapin ko siya ulit, kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan niya. Bumalik lang siya sa akin, gagawin ko. Hindi naman ganun kadali ang gusto mo, bro. Kung sa anak mo, may karapatan ka sa kanya, pero sa kanyang ina, wala ka ng karapatan dahil binitawan mo na siya at sa nakikita ko ngayon, mahal niya yung lalaking yon. At alam kong mahal din siya nung lalaki. I don't care kung mahal siya nung lalaki. Alam kong mahal pa niya ako, dahil nakikita ko yun sa mga mata niya. Kahit gaano siya kagalit sa akin, alam ko't nararamdaman ko na mahal pa rin niya ako. Huwag ka namang selfish, bro. Huwag puro sarili mo na ang iniisip mo. Isipin mo rin yung nararamdaman ng iba at sa mga taong nasa paligid mo ngayon. Alam mo na kung anong pakiramdam ng ipagpali. Ikaw ang unang gumawa niyan sa kanya, di ba? Kaya tanggapin mo kung nakahanap na siya ng kapalit mo ngayon. Alam mo na ang totoo at nakita mo na ang anak mo. Kung kakausapin mo man si Lizelle, ang tungkol lang sa anak niyong pag-usapan niyo. Alam kong masakit ito para kay Lizelle, pero may karapatan ka pa rin sa anak niyo.
Ayon na lang ang isipin mo sa halip na bawiin ang babaeng may nagmamay-ari na. Mahabang litanya niya ni Alberto sa kaibigan. Saglit na natigilan si Hector sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya matanggap na may pumalit na sa kanya sa puso ni Lizelle. Saka pala niya naisip na sobra pa siguro doon ang naramdaman ni Lizelle nang ipagpalit niya ito kay Elena noon. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi magawang kausapin ni Hector si Lizelle. Sa tuwing nakikita kasi siya nito, ay kaagad itong umiiwas sa kanya. At palagi nitong kasama ang lalaking sinasabi na nobyo nito, kaya naghahanap siya ng timing para makausap ito na masinsinan. Okay naman lahat ng pinamili natin, love. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ni Sergio sa nobya nang isama siya nito mag-grocery. Nabili ko na lahat, love. Salamat nga pala ha. Ikaw patuloy ang nakabayad sa lahat ng mga groceries ko. Maliit na bagay lang yan, love. I'm always here to help you kung kailangan mo ng tulong. Ganun kita kamahal. Namula ang pisngi ni Lizelle, dahil sa kilik. Sa tagal kasi nang hindi siya nakarinig na mahal siya ng isang lalaki. Ngayon ay masasabi niya ang nahanap na niya ang lalaking tuluyan ang magpapalambot sa puso at tuhod niya. Sa bahay nila, si Julian ay nagpapabalik-balik ang buntis sa paglalakad, habang hindi mapakali nakasilip sa sala. Anak, humina ka nga. Alalahanin mong buntis kat baka mapano ang anak mo, kung hindi ka patitigas sa kakalakad mo diyan. Sita ni Melinda sa anak niya. Kasi, Mama, taano na lang kung makabalik na lang ang dalawa? Hindi pa rin umaalis si Hector. Baka magkasunduan pang dalawang yon pag nag-abot sila. Anak, parehong profesional si Sergio at Hector. Sa tingin ko naman ay magkakausap silang dalawa na hindi nagkakasakitan. Pagdating nila Sergio sa bahay, ay agad na nanigas si Lizelle nang makita kung sino ang tao na nakaupo sa sala at kausap ang anak niya. Lumingon siya kay Sergio na tila ba nagpapaalam siya. Nakakausapin lamang niya ito. Nakaagad namang tinanguan ni Sergio. Nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salamat. Kaagad na tumayo si Hector sa kinaupuan at sinalubong si Lizelle. Sa labas tayo mag-usap. Gusto kong magkausap tayong walang ibang nakakarinig kung anuman ang pag-usapan natin. Kaagad na sabi ni Lizelle nang makalapit sa kanya si Hector. Sumunod si Hector sa dalaga palabas habang naiwan naman si Camila kay Sergio. Kung nandito ka para ipagpilitan ang gusto mong bumalik ako sa'yo, hindi na mangyayari pa ang gusto mo, Hector. Matapos mo kong iwan at ipagpalit noon kay Elena, sinabi ko na sa'yong hindi na ako babalik sa'yo. Tapos na tayo kaya ayusin mo na ang buhay mo. Makakahanap ka pa ng babae na mamahalin ka't alagaan, at pag dumating ang pagkakataon na yon, huwag mo na sanang saktan at hayaan pa ang babaeng yon na makawala pa sa'yo. Inatawad na kita sa nagawa mong kasalanan sa akin, dahil gusto ko na ring lumagay sa tahimik na buhay kasama ang lalaking mahal ko. Thank you at kahit papaano, mapapanatag ang loob ko na pinatawad mo na ako. Masakit sa akin na tanggapin na wala ka na nga sa akin, dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero ano bang magagawa ko, kung hindi na ako ang may-ari diyan sa puso mo, at ang tanging gusto ko na lang ngayon ay makilala ang anak ko. Makasama siya para makabawi naman ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi na tayo aabot pa sa korte, para sa kustodiya ng bata. Alam kong mahal na mahal ka ng anak ko, at alam kong mahal mo rin siya. Kaya hahayaan kong sayo lang siya na manatili, at hihiramin ko lang siya, kapag weekend, para makilala naman siya ng magulang ko, mahabang sabi ni Hector. Kaya sobrang sayang nararamdaman ni Lizelle. Akala niya'y mawawala na sa kanya ang anak niya. Salamat naman, maaari mo rin naman siyang dalawin dito, kapag hindi ka busi o baka kung sa Maynila na rin kasi kami manirahan, madali mo na siyang makikita. Nakangiti niyang sabi sa lalaki. Pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Nahihiyang sabi ng lalaki. Sure, ano ba yon? Pwede ba kitang mayakap, kahit sa huling pagkakataon? Saglit na natigilan si Lizelle, pero pumayag pa rin siya. Sure, bakit naman hindi? Si Lizelle na mismo ang unang yumakap sa lalaki, at kita, yun ni Sergio, na nakatayo sa may pinto, habang nakatingin sa kanila. Thank you. Friends pa rin naman tayo, di ba? Naman, friends pa rin tayo. Magaan ang pakiramdam ni Lizelle, na nakipagkamay sa binata. Sa wakas ay ngumiti na uli siya, habang kaharap ang lalaki. Ipinakilala ni Lizelle si Hector sa anak niya na ito ang kanyang totoong ama. Ang akala niya ay mahihirapan siyang magpaliwanag dito. Pero nagkamali siya, dahil tanggap kaagad ng anak niya na ito na ang kanyang ama. Hindi napigilan ni Hector na maiyak nang mayakap ang anak niya. Sasama ka ba kay daddy kung sakaling hiramin kita kay mama mo? Malambing niyang tanong sa anak niya. Naman po basta papayag po si mama. Ayoko po kasi na umiyak siya eh. Of course baby, payag si mama basta para sa'yo.
Nakangiting sabi ni Lizel sa anak niya. Masaya ang lahat dahil sa wakas ay tapos na ang paghihirap ni Lizel. Matapos din silang magkaayos ni Hector, kaagad na ipinakilala siya ni Sergio sa magulang nito. Dahil galing din sa mahirap na pamilya ang magulang ni Sergio dati at yumaman lang dahil sa pagsisikap ng kanyang ama't ina, ay mabilis na ang tinanggap si Lizel ang dahilan nila kung sino ang gusto ng anak nila na makasama nito. Habang buhay ay doon din sila dahil importante sa kanila ang kaligayahan ng kanilang anak. Paglipas ng ilang buwan ay tuluyan nang naisagawa ang pag-iisang dibdib ni Lizel at ni Sergio, habang si Hector naman ay nanghihinayang na nakatingin lang sa babaeng noon ay minahal siya ng sobra-sobra. Pero sinaktan lamang niya at kahit masakit pa para sa kanyang pagkatalo, masaya pa rin siya na nasa tamang tao ang dating mahal niya at alam niyang hindi ito sasaktan ni Sergio. Labis ang pagsigaw ng mga tao bilang pagbati sa bagong kasal. Nakangiting inihagis ni Lizel ang hawak niyang bukay sa likuran niya. Kasabay ng sigawan ng mga tao ang pagbagsak ng bukay sa mga kamay ni Hector at ang ikinainggay ng mga naroroon. Dahil hindi lang pala siyang nakahawak sa buke at may babae ring nakasabay sa bulaklak kaya ang resulta. Natumba silang dalawa na naaliw naman ang mga naroroon na nakakita sa nangyayari, habang si Lizel at Sergio ay nagkatinginan muna bago tumawa at tinukso si Hector. Hindi man naging madali kilalang nangyari sa buhay niya. Kinaya naman niya ito kasama ang mga taong itinuring na siyang pamilya, kaya noong gumanda na ang buhay niya, ay siya naman ang tumulong sa magulang ni Julian. Nasa probinsya pa rin ang mga ito, pero hindi na sila naghihirap, dahil may malaking halaga na ibinigay si Lizel sa mga ito, at para makapag-umpisa sila ng negosyo na pwede nilang pagkakitaan. Love, tignan mo ang headline o. Di ba si Hector too? Kaagad na kinuha nila sa kamay ang newspaper ni Sergio, at tinignan ang nakasulat doon. Bagay na bagay sila. Dahil tama ka nga, pero walang makakahigit sayo. Sabay kindat niya sa asawa at niyakap ito, habang kinikiliti ng halik ang lig niya. Umaga pa, love. Baka hindi ka na naman makapasok sa opisina mo, dahil pagod ka na. Nakangiti niyang sabi sa asawa niya na tinawanan lamang nito. I love you so much. Love, at hindi ako magsasawang mahalin ka. Salamat sa pagmamahal mo, love. Pangako, magiging mabuting asawa ako't ina sa mga magiging anak natin. Thank you. Wakas. TNNANET, Troy Hector Lizel Selena Chris Julian SKY, Conca Lizel, Camila Ira Elena Jerome Alberto Steve Victor Jude Sergio. Are you out of your mind? Alam kong hindi ako ang ama ng anak mo. Inaangkin mo lang sa akin yan para may maging amang anak mo. Pero pasensya na, hindi ako tanga para mapaniwala mo. Kaya huwag ka nang magpakita sa akin kung ayaw mong ako mismo ang gumawa na masama sa anak mo diyan sa sinapupunan mo. Banta ni Hector kay Selena. Agad na sumampal si Selena kay Hector matapos marinig ang sinabi nito. Paano mo ako nagagawang pagbintangan ng ganyan? Alam mong ikaw lang ang unang lalaking kumuha sa virginity ko. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo to anak. Gusto mo bang ako na lang ang umangkin sa kanya? Dahil may iba kang nabuntis. Anong klaseng ama ka? Wala kang kwenta. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero ito lang ang tatandaan mo, Hector, hindi ako tanga para bumalik pa sayo. Kung dumating ang araw na magkita tayong muli, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang pagkikita nating iyon. At simula ngayon, kalimutan mo na ang nakilala mong Selena, dahil kalilimutan ko rin na may Hector akong nakilala. Gigil na sabi ni Selena habang iniwan siya. Ano ang hayop na yon? Nakapagbanta pa siya matapos kang buntisin. Pareho kayong nasarapan, tapos ngayon ako na lang ang aako sa obligasyon na dapat ay kayong dalawa magkasama. Galit na tanong ni Julian habang nakatingin kay Selena. Alam mong hindi ko ugali ang maghabol sa isang lalaki, Julian. Kung ayaw niya sa akin at sa anak ko, wala akong pakialam. Bubuhayin ko ang anak ko, at kung dumating ang araw na magkita kaming muli, sisiguraduhin kong ni isang buhok ng anak ko, hindi niya mahahawakan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, sagot ni Selena. Uwi ako sa amin sa probinsya. Ano, gusto mo bang sumama? Sige. Pero okay lang ba sa magulang mo? Naman. Mabait naman sila mamatapa, kaya huwag kang mag-alala. Para doon ka na rin manganak. Ayoko naman na iwan ka rito. Sa akin ka pa naman iniwan ni Tita Dios nang mawala siya. Salamat, Chris, ha. Hayaan mo. Magtatrabaho naman ako, kahit hindi pa malaki ang tiyan ko. May ipon na ako, pero mas gusto kong madagdagan pa yon. Lalo na ngayon na may laman na itong tiyan ko. Patawagan ko sila mamatapa, para makapaghanda na sila. Tumango si Selena sa kaibigan, habang siya'y nanghihinang umupo sa sofa. Mabilis na dumaan ang mga araw.
Nasa probinsya na sila Selena, at malugod siyang tinanggap na magulang ng kaibigan. Kahit nandito ka lang sa bahay, huwag ka ring masyadong gumalaw, iha. Hindi lahat ng ipinagbubuntis ay malakas ang kapit, kaya habang maaga pa, mag-ingat ka na sa bawat galaw mo, paalala ng ina ni Julian kay Selena. Maraming salamat to sa paalala, tita. Hindi ko nga alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan nyo sa akin. Huwag mong isipin ang bayad, iha. Alam kong kailangan mo ng karamay at kalinga, kaya nandito lang kami. Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin kung ano man ang kailangan mo, ha? Tumango si Selena, halos maiyak sa sobrang saya. Sobrang swerte niya na kahit wala siyang magulang, may mga tao pa ring may mabuting puso at handang tumulong sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakapasok na si Selena sa isang maliit na karenderya sa probinsya, at araw-araw ang kanyang sahod. Noong una, naninibago siya, pero kalaunan ay unti-unti na siyang nasanay. Julian, ikaw na lang ang magbigay nito kay tita, pandagdag sa gastos sa bahay. Nahihiya kasi akong magbigay sa kanya, nung una, hindi niya tinanggap, paliwanag ni Selena sa kaibigan. Asos, bakit ka pa nagbibigay? Nag-iipon ka para sa panganganak mo. Kailangan mo ng pera, sagot ni Julian. Hayaan mo na, may aumento na kasi ang sahod ko, dahil sa performance ko. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Tatanggapin ko na to, pero last na to, ha? Kailangan mo pang mag-ipon para sa hospital kapag nanganak ka na. Promise, nakataas ang kamay na sabi ni Julian, kaya bahagyang natawa si Selena. Pagkalipas ng 8 buwan. Oh my gosh, Selena, ang gwapo. Manang-mana sa walang hiya niyang ama, napangiti si Selena, habang nakatingin sa kaibigan na gigil na kalong ang anak. Hoy, baka makalimutan mo, anak ko yan, ha? Hindi yan si Hector, natatawang sagot ni Selena. Naman, siyempre. Nakakagigil lang ang gwapo ng anak mo. Kung ako rin mabuntis at kasing gwapo nito ang iluluwal ko, naku, hindi na ako lugi, kaya tatanggapin ko ng buong buo ang anak ko, nakangiting sagot ni Julian. Nakangiti si Selena, habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kung excited siya noon na masilayan ang anak, mas excited siya ngayon, dahil nakita na niya ang gwapo nitong mukha na minana pa sa kanyang ama. Ilang araw lang sa ospital si Selena, at nakalabas kaagad siya. Nahihirapan pa siya sa anak, dahil ayaw nitong dumede sa kanya. Pero matiyaga siyang ina, kaya kalaunan ay natutunan din ng anak niyang dumede. Sobrang saya pa niya na makitang unti-unti nang lumalaki ang kanyang anak. Selena, ako na muna diyan sa bata. Kumain ka na't hinihintay ka na ni Julian sa mesa, sabi ni tita. Umiyak kasi, Pag pinapahiga ko si Camila, ayaw kasing magpalagay sa kuna, nahihiyang sagot ni Selena. Ako nang bahala sa kanya. Akin na si Camila at kumain ka na nga. Napangiti si Selena nang makita niyang hindi umiyak ang anak, habang kalong ng ginang. Pakinggan mo na si Mama Papa. Parang apo na nila si Camila, dahil mahal na mahal nila ito. Oh, di ba sabi ko sa'yo? Sabik na sabik sa apo, yung mga yan. Kaya si Camila na lang ang magiging apo nila. Ayoko pang mag-asawa, lalo na parang malamig na sa akin si Lloyd ngayon. Bakit naman? Di ba every week naman kayong nagde-date? Nga, pero mula nang makuha niya ang katawan at virginity ko, hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin. Agad na bilaukan si Selena sa isinubo niyang kanin, kaya mabilis siyang napainom ng tubig. Ano? Binigay mo na. Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig ka nila mama. Aano kung nabuntis ka? Di dalawa na tayo, nakangiting sabi ni Julian. Gaga ka talaga. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hay, don't worry, may proteksyon naman akong ginamit kaya hindi mangyayari yung nasa isip mo. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, mag-a-apply ako bukas sa city ng trabaho. Ano, sasama ka ba sa akin? Anong trabaho? Tagalista ng mga gwapo, sabay tawa ni Selena. Palibhasa mahilig ka sa mga gwapo, ganti ni Julian. Nagsalitang walang kinikilig sa gwapo, nagtawanan ang dalawa habang nasa kainan. Habang naiiling na lang ang dalawang matanda, narinig ang halakhak ng dalawa mula sa kusina hanggang sa sala. Ano, okay na ba? Masayang nag-thumbs up si Selena, kaya napangiti na rin si Julian. Ayos. Ang galing mo talaga. Salamat, Chris, ha. Mukhang kayo ang swerte ko, natatawa niyang sabi sa kaibigan. Asos, sinabi mo pa. Uwi na tayo. Tara na. Gusto ko na rin kurutin si Camila, natatawang sabi ni Julian. Sira, naiiling na lang si Selena. Sa Maynila, masayang yakap ni Hector ang kanyang anak pagkauwi niya sa kanilang bahay.
Kahit pagod sa trabaho, todo alaga pa rin siya sa kanyang anak, habang ang asawa naman niya ay abala sa kanyang pagmomodelo. Hindi pa ba umuwi ang Ma'am Elena mo dito sa bahay?